At simulan na nga natin ang maigi itong ating mga maiinit na mga issues na nakalap natin na kaninang umaga lang kahapon. Itong si Tililing. Si Tililing ay nag-file na naman ng impeachment tuloy. Nag-file sa ombudsman ng plunder. Plunder sa ombudsman. Paliwanag natin. Ito si Tililing, tanga talaga to eh. Tanga talaga to. Ito sinasabi ko na nga sa inyo. Ginawa na ito ni Trillanes kay kay Jojo Binay. Si Jojo Binay, siya yung malakas na magiging kandidato noon. Noong ang presidente noon si Gloria eh. Ay hindi pala si Pinoy. Ang presidente nun si Pinoy. So si Jojo Binay, yung kanyang vice-presidente. Ngayon, ito si Jojo Binay, napakalakas. Ito si Tililing, may planong tumakbo ito sa pagka-vice president noong eleksyon. Kaya ngayon, vice president o president. Kaya ang ginawa nitong ugok na ito, pinaulanan niya, sinira niya yung reputasyon ni Jojo Binay. Wala pa mang masyadong social media nun. Meron na social media, pero ang mga Pilipino noon hindi pa highly political. Hindi pa bukas ang isip, puso at mata ng mga Pilipino. Hindi pa sila handa doon sa malaliman na pagiging involved sa politika. Kaya itong si Tililing, hindi pa nila masyadong alam na traidor talaga ito sa bayang Pilipinas at malakas ang tama na ito sa utak. Matindi ang obsession nito. Ngayon itong Tililing na ito, lumapit yan kasi, sinisiraan niya ito si Jojo Binay. Na magnanakaw daw, ganito, ganyan. So kung ano-ano ding mga kaso ang i-file niya sa ombudsman. Itong si Jojo Binay, ang vice president at ang presidente, wala pong jurisdiction ang ombudsman over unimpeachable officer or official. Ano ba yung mga impeachable? Yung mga Supreme Court Justice, yung commissioner ng COMELEC chairman, yung yang Sandigan Bayan, yang ombudsman, yang vice president at president. So nag-file, maraming final yan kay Jojo Binay para masira ang reputasyon ni Jojo Binay noong araw. So talagang nasira naman talaga yung reputasyon ni Jojo Binay. Ito si Trillanes, pumunta to sa Davao, nakiusap kay Pangulong Duterte na kunin siyang or maging running mate siya na maging vice president. Kasi nga naman, alam naman ni Pangulong Duterte na kapag si Trillanes kinuha niyang vice presidente, alam niya na aso eh. Alam niya na ahas. Hindi ba yung nature ng ahas, kinuwento ko na sa inyo, na kahit anong alaga mo dyan, kahit anong ayos ang pagpapalaki mo mula bulati pa hanggang sa maging ahas yan, maniwala ka, tutuklawin ka niyan. Because ang nature ng isang ahas, manuklaw. Lalo na kung cobra, may kamandag katulad nito ni Tililing. Lalo na kung aso. Yung aso, kahit gaano kabait yan, di ba maliit, alaga mo na yung aso. Palaki ng palaki ang aso, palaki ng palaki. Yung aso na yan, kahit alaga mo yan, darating sa punto na lalabas yung instinct ng pagiging wild niya, ang aso na yan. Yung sa sobrang tanda niya, makakalimutan ka na rin niya dahil ang nature ng aso, noong hindi pa uso ang Shih Tzu, ang nature niyan mangagat. So, kapag naulol na yung aso, malapit na siyang mamatay, nag-ulyanin na siya, hindi ka niya kilala, kakagating ka niya. So, na-check yun ni Pangulong Duterte na kapag kinuha ko to, si Tililing, naging presidente ko, putang ina, baka wala pang 1 taon, ito si Tililing, pinapa-impeach na ako para siya na maging presidente. Ganun ang gagawin yan. Totoo, bakit? Puta ina, traidor yan eh. Pucha, walang Pilipinas nga, tinraidor yan eh. So, ganun ang gagawin niya. Ganyan ang ginawa niya kay Jojo Binay eh. Tinira niya ng tinira si Jojo Binay sa public opinion. Si Jojo Binay bumagsak talaga. Talagang natalo siya. Si Pangulong Duterte, yung nanalo bilang presidente noong panahon na yon, at dahil hindi nagtagumpay si Tililing sa plano niya na kapag naging vice-presidente siya ni Duterte, trabahuhin niya ng trabahuhin, siraan niya ng siraan, dahil doon magaling tong tao na to eh. Sabi ko sa inyo, kung si King Midas, ang lahat ng hinahawakan niya turns into gold. Ito si Trillanes, lahat ng hinahawakan niya nagiging ebak.
Oo, so sisirain ka nito, nasisira lahat ng hinahawakan nito. So pag naging presidente, mintakin mo kung nabudol niya si Pangulong Duterte. Presidente si Pangulong Duterte, tapos Vice President si Tililing. Oh, wala pang 1 taon, baka 2 taon. Sinisiraan niya na si Duterte, magkukudita na naman yan. Kakausap na mga kung sino-sinong militar yan para bumaliktad kay Pangulong Duterte, tapos siya magiging presidente. Yun ang plano talaga ng ulol na yan. Hindi nagtagumpay. Kaya gigil na gigil siya sa Duterte. Mula noon, talagang ginawa niya ng lifelong mission ang sirain ang mga Duterte hanggang sa mga apo ng mga apo nila hindi pa pinapanganak. Yung mga Duterte na mga susunod na mga henerasyon na Duterte, putang ina, may plano na yan. Sirain niya na, yun talaga ang mission niya sa buhay. Bukod sa sirain ng Pilipinas, sirain ng mga Duterte. Oh, ganyan din sana ang gagawin kay VP Sara nito ni Bongbong Marcos. Dahil si Bongbong Marcos, traidor talaga. Si Bongbong Marcos, demonyo talaga. Sabi ko nga sa inyo nagkaroon nga ng annex ang impyerno. Dahil sa pamilyang Marcos. Nandoon na actually yung tatay niya at si Akop nag-uusap na. Inaantay na lang yung ibang mga mamamatay na mga opisyal ng gobyerno, mga magnanakaw sa Pilipinas para doon na dalhin sa annex ng impyerno. Ngayon, kung si Bongbong Marcos ang naging presidente ng Pilipinas, si Inday Sara ang naging presidente ng Pilipinas at si Bongbong Marcos ang kanyang vice president, patay tayo. Bakit? Ngayon pa nga lang Vice President pa lang si Inday Sara, tinatrabaho na nila Vice President pa lang si Inday Sara, hindi pa nga sigurado kung tatakbo sa 2028. Dinidemonyo na nila, hinihila na nila pababa. Paano kung presidente si Inday Sara? Tapos si Bongbong ang vice president. Imagine niyo kasi marami nagagalit kay Inday Sara. Bakit ka nag-vice president kasi dapat presidente? Imagine niyo, sino magiging vice president ni Inday Sara kung siya presidente? Si Bongbong pa rin. Si Inday Sara presidente, si Bongbong ang vice president. Anong gagawin nila Romualdez? Si Romualdez pa rin kasi ang magiging Speaker of the House kasi okay man sila ni Inday. Si Romualdez ang campaign manager ni Inday nung siya ay tumatakbo bilang vice presidente. So si Martin pa rin ang magiging Speaker of the House kasi nga doon sa halinhinan ng speaker sa Congress nung panahon ni Pangulong Duterte, 3 pangalan yung lumutang. Una si Cayetano, si Lord Alan Velasco, yung pangatlo hindi na natuloy, si Romualdez yun. So, pagpasok ng 2022, si Romualdez yung ginawang speaker, ganun pa rin ang gagawin yan. Gagawa pa rin yung mga People's Initiative, magnanakaw pa rin yan ng mga pera ng Pilipinas. Tapos, tatrabahuhin yan si Inday Sara, kasabwat to si Tililing. Tatrabahuhin na si Inday Sara para matanggal si Inday Sara. 3 years si Inday Sara sa posisyon, pwede na siyang ma-impeach. Pag natanggal siya, si Bongbong ang papalit. Imaginein mo. Kung si Bongbong ang papalit kay Inday Sara, dahil pag na-impeach si Inday Sara, 9 years si Bongbong na magiging presidente ng Pilipinas, parang si Gloria Arroyo. Pag nangyari yun, imagine mo Pilipinas kung 9 years si Bongbong ang uupo. Yung lahat ng mga ginagawang kabulastugan ni Bongbong ngayon na siya ay presidente, imagine mo 9 years niya na gagawin sa inyo yun. Paano? Bakit 9 years? 6 years man lang yung presidente. Oo nga, yung 3 years niya na kalahati nung termino ni Inday Sara kung pina-impeach nila. Plus 6 years kasi mananalo sila. Tingnan mo si George Garcia kanila. Di ba? Alam mo yung ibig sabihin, magiging 9 years yung kanyang panunungkulan. Ang haba nun, putang ina, pahihirapan tayo no, sa 3 years pa nga lang, halos mamatay na tayo, 9 years pa kaya. Kaya it's a blessing in disguise. Yung pagtakbo ni Inday Sara na vice president. Kasi nakita natin na yung mga Marcos, mga traidor at mga magnanakaw talaga. At yung pamilya nila. Kaya hindi na sila mananalo sa mga susunod na mga eleksyon pang nasyonal. Dahil nabisto na natin yung mga kahayupan nila. So kung magiging presidente si Inday Sara, wala nang mga Marcos na mananalong sa nasyonal bukod kay Amy. Kahit pa paano, mahirap man, pero mapipilit natin. And then, pwede pang may pumalit na another Duterte or Duterte-aligned na magiging presidente after ni Inday Sara. Di ba? Ay talaga. So ganyan ang style nila. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at